Pastor Benerson na palagi tayong pinasasaya, no? Yun. Ayos nga. So sige po, tayong lahat ay nakatayo na naman, tayo manalangin po muna. At before I pray po, let us intercede na tanggapin natin yung word this night. Sige po, bago po ako mag-pray, usapin muna natin sandali ang Panginoon na buksan ang ating puso. Hallelujah, thank you Jesus. Salamat po Panginoon sa gabing ito, purihin ka. Salamat sa matindi mong presensya Panginoon, sa aming awitan pa lang, hindi mo kami binibigo. Patuloy naming dulog Panginoon na hanggang sa oras na ito, patuloy kang mangusap sa amin. Hindi lamang po mangusap, kundi Lord, sabi nga ng iyong lingkod, isa lang na salita ang aming tanggapin at magkaroon ng revelasyon. Panginoon, ito'y magiging kapangyarihan sa buhay namin bilang naglilingkod. Salamat po. Tago mo lamang po ako sa iyong likuran, under ng iyong kapangyarihan. Hayaan mo ang iyong Santong Espiritu ang mangusap sa amin. Buksan mo ang aming pandinig sa oras na to. Hayaan mo anong sinasabi ng Santong Espiritu sa amin, ang siya naming marinig. At Lord, ito'y aming tanggapin sa oras na ito. Salamat po ng marami, pinupuri ka namin, dinadakila at sa iyong mataas na pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Sige po, bago tayo mo po, pakibati ng yung mga katabi na magandang gabi at sabi mo, pinagpala ka na ng Panginoon. So, magandang gabi po sa ating lahat. Muli, isang pribilehiyo po at pinapasalamat ko sa Panginoon ng makatayo sa ating kalagitnaan, no? Sa mga manggagawa na narito. At salamat din po sa patuloy na pagtitiwala sa atin ng ating mahal na pastor, na bagamat wala po sila, ay meron namang pong talagang kumbaga, hahalili sa kanila. Kaya sabihin mo rin sa katabi mo, salamat. Kasi nagpapatuloy ka sa Panginoon. Alam niyo po, testimony pa lang at ang ating praise and worship pa lang kanina, sobrang grabe na yung ginagawa ni Lord. Amen? Sinong nakadama noon? Alam niyo po, ang sikreto lang, pag tayo ay nagsasama-sama, lagi nating buksan yung ating puso. Huwag tayong masanay na parang, ay, alam ko na mangyayari, ganito, ganyan yan, ganyan. Pag medyo bumigat na yung tugtog, yan na yun, eto na yun, tataas ko na. Hindi po. Pag tayo pupunta pa lang sa lugaring ito, lagi mo na lang sasabihin na meron kang inaasahan sa Diyos. At kung nahihirapan ka, pwede mo namang sabihin sa Panginoon na, Lord, pwede po bang maghangad pa ako ng higit? Sino yung gano'n, no? Alam nyo, kahit kailan, kung babasahin natin sa Bible, never na nabigo ang Diyos sa pag-meet o pagtugon sa dinidesire ng kanyang mga anak. Kaya nga yung ating mga patutuo, grabe, no? May nag-aral, may pumunta ng province, may kinatagpo yung kanyang long lost na mahal sa buhay. So ano pang hinihingi natin sa Diyos? Walang imposible sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. So mag-recap lang tayo ng konti, no? The last series na ating pong mga napakinggan is regarding sa ating assignment. So siguro naman po sa span of time na ating pakikinig ay marami tayong natutunan. Tanungin mo nga yung katabi mo, marami ka na bang natutunan? Malalaman natin yung ating life purpose ng higit pag nalalaman natin yung ating assignment. Ang ating assignment pala is discovery. Kaya kailangan, sabihin mo uli sa katabi mo, lagi kang dumalo. So sige po, handa na po ba tayo ngayong gabi? Ako na lang yung bumubuelo. Sige po, ang ating pag-uusapan ngayong gabi is, siguro sususugan ko lang din po yung regarding sa assignment. Kasi mahalaga po na pag natuklasan na yung ating, para matuklasan natin yung ating assignment is, ang topic natin is, let them hear. Yan. Ganda ng tenga, no? So magbabasa lang po muna tayo ng mga verses patungkol po dyan. Sabi ng Revelations chapter 2, verse 7, He who has an ear, let him hear and heed what the Spirit says to the churches. To him who overcomes the world through believing that Jesus is the Son of God, I will grant the privilege to eat the fruit from the tree of life which is in the paradise of God. Next verse po, sundan nyo lang po yan dahil maganda po yung sinasabi dyan ng
ng salita ng Diyos. Sabi ng Revelations 2:11, He who has an ear, let him hear and heed what the Spirit says to the churches. He who overcomes the world through believing that Jesus is the Son of God will not be hurt by the second death, the lake of fire. Next verse, Revelations chapter 2, verse 17. He who has an ear, let him hear and heed what the Spirit says to the churches. To him who overcomes the world through believing that Jesus is the Son of God, to him I will give the privilege of eating some of the hidden manna, and I will give him a white stone with a new name engraved on the stone, which no one knows except the one who received it. And the last verse, Revelations chapter 2, verse 29, sabi dyan, he who has, pakibasa na lang po, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. So yan, sa ating assignment po na discuss the last time, ano ko lang po, napakahalaga, sabi mo sa katabi yung nakikinig. Kasi sa panahon natin ngayon, marami lang ang taong nakakarinig, pero yung pakikinig ay wala. Amen po ba? Simpleng ano lang po, I believe na experience natin tong lahat. Nung mga panahong tayo ay nag-e-exam, no? May binibigay na instruction ng teacher, dahil madaling-madali ka at galing na galing ka sa sarili mo. O sige, sabi na lang natin, hindi nakagaling na galing. Ayaw mo talagang makinig, no? Hindi ka talaga nakikinig. Hindi mo nakuha yung instruction na ang gagawin lang pala ay simple. Ngayon, nagkanda, hirap-hirap ka, bumagsak ka sa exam dahil, ano po, hindi ka nakinig. Sabi mo sa katabi, hindi ka kasi nakinig. Marami tayong pwedeng ma-miss kapag hindi tayo nakikinig. At sa panahon naman natin ngayon, sobrang ugong o sobrang maingay po ang mga kaganapan na minsan, yung dapat pakikinggan natin, nami-miss out din natin. Kaya nga minsan, lagi na nababanggit yung iwas-iwasan na natin ng pagmamarites. Why? Kasi yung dapat mapapakinggan mo that day, hindi mo na napakinggan kasi iba yung pinakikinggan mo o iba yung naririnig mo. Sabi mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Sabi ng salita ng Diyos, napakalinaw po. Kung babasahin natin to, meron pa po yan actually sa chapter 3 na hindi ko na lang nilagay. Lahat ng, sabi ng may pandinig, lahat ng may tenga, sabi dyan ay makinig, hear and heed. Mama, explain ko po yung ano ibig sabihin ng heed. What the Spirit says to the church. Ang tanong po ngayon sa atin, nakikinig ba tayo? Anong sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa atin? Alam niyo po, blessed ang ating iglesia kasi meron tayong mga pastor na talagang sobrang passionate magturo. Sobrang binigyan ng wisdom ng Panginoon na hindi mo matatawaran. Actually, pag nakikinig ako sa mga ibang preacher na mga iba ang kulay ng balat, sabi ko, yun din naman ang tinuturo ng pastor namin. Anong pong pinagkaiba? Yung paano tayo makinig. Sabi mo sa katabi mo, paano ka ba makinig? Nakasarado ba yung isang tenga? Amen? Kaya ulitin ko po, sinabi yung mga may pandinig o may mga may tenga. Sino may mga tenga? Praise God. Sa totoo lang po, bago tayo dumako ulit po, no? Isa sa mga mahirap na sitwasyon is pag nawalan tayo ng pandinig. Kasi major factor din yan sa senses. Pag hindi ka na makarinig, no? Sisigawan ka. Kasi hindi mo marinig, talagang sisigawan ka, hindi mo pa rin marinig. May mga maganda ka sanang maririnig, kaso nawalan ng function yung tenga mo, hindi mo marinig. Hindi mo malaman anong nagaganap sa paligid. At ang problema ng marami, may mga sinasabi o may sinasabi na ang Espiritu ng Diyos sa atin, kaso nga lang hindi natin pinakikinggan. So balik tayo dun sa sinabi ng talata, he who has an ear, let him hear and heed what the Spirit says to the church.
sa panahon natin ngayon, marami ang magaling makarinig. Yung tipong may pumutok lang, uy, ano yun? Alam mo kagad na may something na nangyari. Pero iba pag sinabing makikinig ka. Kasi pag pinakinggan mo, yun pala, may pumutok lang na lobo. Hindi naman pala nakakatakot. Amen? Ngayon, i-discuss natin, ano ba ang kaibahan ng pakikinig sa nakarinig? O narinig sa nakinig. Sabi dyan, pakibaba kuya. Yan. Listening describes an intentional activity. Sabi mo sa katabi mo, intentional. When you are listening, you are actively trying to hear something. Sabi doon, ulitin ko po when you are listening, you are actively trying to hear something. Meron kang gustong mapakinggan talaga kung nakikinig ka. Sabi naman dyan, in contrast, hearing is something that happens without any intentional effort. Kagaya ng banggit ko kanina, bigla lang may sumabog. Ayaw mo naman talaga pakinggan yan, pero narinig mo lang siya. At sabi dyan, you can hear something even when you don't want to hear it and don't try to hear it. Sa loob ng church, sana po hindi tayo yung ganito na mayroong mga hindi talaga intensyong makinig. Nakakarinig lang, pero hindi intensyong makinig. I believe, wala naman po sa atin nun. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Kaya nga tayo nandito kasi gusto nating makinig ng salita ng Diyos. Sige po, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Yan. So naintindihan natin anong kaibahan ng pakikinig sa narinig sa nakinig. Amen? Intensyon ang pakikinig. Yung narinig naman is kahit hindi mo gusto, narinig mo lang. Amen? Yan. Anong ibig sabihin ng word na heed? Next, kuya. Sabi dyan, ang heed na word, basahin ko lang po bago yan Ulitin ko lang. Sabi nun, he who has an ear, let him hear and heed. Kasi pag sinabing hear lang, parang, nakinig naman po ako, narinig ko naman. Pero ang sabi ng meaning ng heed, na dinagdag po dyan is, pay attention to. Doon na papasok na yung pagrinig mo, hindi lang siya pagrinig na unintentional, kundi magiging intentional. Kasi sabi ng meaning ng heed is pay attention to. Kailangan maglaan ka ng atensyon na talagang pakinggan yung narinig mo. And then, sabi diyan, pangalawa, take notice of. Kailangan, anuin mo talaga, ano bang ibig sabihin nun sa akin? And then, lastly, be mindful of. Sino sa atin dito, pag nakikinig ng salita ng Diyos, nagiging mindful pa siya after? Ba't parang konti yung amen? Sino dito pag sinabihan na mamaya antayin mo magkakapera ka, ibibigay ko talaga sa'yo. Di ba magiging mindful ka? Bakit pagdating sa Word of God minsan? Ano yung preaching nung Sunday? Wait lang brother kasi hindi ko pa napanood sa YouTube Amen po ba? Ang Word of God ay pagpapala. Sabi mo sa katabi mo, blessing yan. Dapat attentive ka. Pag minsan sasabihin na, magbabayad na ako sa'yo, abangan mo ako sa gantong oras. Wala pa sa oras na yun, nakaabang na Yun yung attentive. Amen ba? Dapat ganun din tayo pagdating sa Word of God. Kaya minsan po, totoo lang maging honest tayo, minsan pag na-struggle ka, doon mo pa nakalimutan ano yung sinabi ni Lord na word. Amen? Kaya ngayon po, ang prayer ko na pag ito in-share, maging mindful tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi hindi lamang po ito something, kundi ito yung buhay. Sabi mo sa katabi mo, buhay. At alam nyo, pang pakikinig ng salita ng Diyos, ito yung nagiging, nagbubuo sa atin. Nalalaman natin ano yung assignment natin, ano yung dapat nating gawin. Kaya nga kanina sabi ko, di ba? Kaya tayo pumapalpak doon sa simpleng exam kasi hindi tayo nakinig sa instruction. Amen? Sabi mo sa katabi mo, makikinig na ako.
Kaya sa panahon pong ito, napakahalaga, uulitin ko yung sinabi ng talata na sino yung may pandinig, makinig at magbigay ng atensyon sa anong sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Actually po, kung titignan natin yung ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon, grabe na po talaga. Mula noon hanggang ngayon. Kasi kung hindi grabe yung ginawa ni Lord, wala na, hindi na tayo nagpatuloy. Tama po ba? Grabe yung biyaya ng Diyos. Ito lang po ang idadagdag natin. Ngayon kasing panahon pong ito, sabi ng salita ng Diyos ng Joel, pangako ng Diyos, ibubuhos niya yung matinding pagkilos niya, matinding espiritu. Nasabi doon, all ages pwede mag-function. Ang mga matanda makakita ng Panginoon, ang mga bata makakapanaginip. Ngayon, ang tanong po sa atin, no, tayo ba'y nakikinig sa anong sinasabi ng Espiritu sa atin? Nagkakaroon ba tayo ng pagbibigay atensyon? Nagiging mindful pa tayo? Ito yung sinabi ni Lord sa akin, dapat ito yung gawin ko. Maganda yung kaninang mga patotoo, no? Na alam nila, dala-dala nila yung salita ng Diyos na pag may opportunity, ibahagi mo. Season out of season, sabi ng Biblia, preach the gospel. Kagaya nun, may mga sitwasyon, hindi lang pagpupunta ka ng probinsya, mangangamusta ka lang. Kapatid, Kristiyano ka na at ang number one bit-bit mo, yung tinanggap mo sa Panginoon at ibabahagi mo sa kanila. Amen? Ngayon po, pag-usapan naman natin, para magkaroon tayo ng linaw din, na sino po ba dapat yung mga pakinggan ko ngayon? Kasi ang dami po Andyan yung boses ng masama, dyan yung boses ng kapitbahay mo, yung boses ng kung sino-sinong malalapit sa'yo. Tama po ba? Andyan yung boses ng Facebook, andyan yung boses ng, social media. Amen? Kaya ngayon, kailangan paglabas po natin sa lugaring ito, mabago yung ating hearing, yung hearing habit, na mas lalong maging sensitive pa tayo sa anong sinasabi ni Lord sa atin. Sinong gusto po nun? Minsan kasi dumarating talaga yung time na hindi lang naman pandinig literal yung natatakpan sa atin, kundi pag tayo napupuno ng pagsubok, ang hirap marinig ano yung gustong sabihin sa'yo ni Lord. Kasi punong-puno tayo Sino nakakaranas ng ganun po? Yung kabi-kabila, yung bubuelo ka pa lang, ito na naman yung problema, ito na naman, parang wala kang ibang magawa, kundi bumagsak na lang. Sino nakakaramdam po ng ganun? Pero tatandaan po natin lagi, pangako ng Diyos yan, no? Na kabi-kabila man yung iyong problema, kailanman di tayo iniwan ni Lord. Kailanman di niya tayo pinabayaan. At kahit kailan, alam na alam ng Diyos yung ating kalagayan. May mga pagkakataon lang talaga po na kailangan sadyain nating makinig sa Diyos. When we pray, hindi lang tayo nagsasalita. Kaya nga po, naalala ko noon, sabi ko, bakit kaya ang structure ng ating senses ganito? Dalawa yung ating mata, dalawa yung ating tenga, isa yung ating ilong, isa lang ang bibig. Sabi ko, siguro para madali tayong makapakinig kesa magbunganga. Tama po ba? Kasi minsan mas madali magbunganga Mas madali magreklamo, mas madali magumangal, mas madali sumagot. Pero kung makikinig ka muna, malalaman mo, meron naman palang para sa'yo sa sinasabi. Amen? So yan, unang-una, syempre, kailangan mas lalo tayong nakikinig sa Diyos. Number one, pakibaba ko yan. Listen carefully. Number one, to God in His Word. Sabi ng Psalms 119 verse 105 sa Amplified Version, your word is a lamp to my feet and a light to my path. I believe marami tayong alam na verses pagpatungkol sa pakikinig patungkol sa salita ng Diyos. Kasi maraming pangako More than 3,000 ang sabi ng mga scholar na naitala na pangako sa atin. So kapag nakikinig tayo sa salita ng Diyos, siyempre ngayon po, huwag niyo po akong maliin ang pakikinig talaga sa Diyos ngayon is may tinatawag na audible voice at mostly ang pakikinig sa salita ng Diyos is pagbabasa ng Biblia.
Siguro hindi ito madaling i-explain kasi minsan, madalas, pag nagbasa ka ng Biblia at naglaan ka ng time to devote, yan ang sabi ng Joshua 1:8 eh, meditate on it day and night, di ba? Amen po ba? Magugulat ka na lang, nagbabasa ka lang pero may sumasagot. Amen po ba? Kaya kailangan natin, sabi ng binasa natin kanina, magkaroon tayo ng pandinig sa anong sinasabi ng Espiritu sa atin. Sabi mo sa katabi mo, makinig sa sinasabi ng Espiritu. Hindi na kung anong Espiritu kundi ng Espiritu ng Diyos. Malinaw tayo doon Baka kung ano-anong Espiritu na naririnig natin. So ulitin ko po, una, sa Panginoon, sa Kanyang salita. Kasi ang salita ng Diyos ay lamp to my feet and a light to my path. Kaya marami, sabi rin ng salita ng Diyos na tingin natin sa ating mga plano ay okay, pero pagdating sa dulo, distraction pala. Kaya babalik po tayo ulit na kung tayo may mga plano at mga gustong mangyari sa buhay, makinig tayo ano yung instruction sa atin ni Lord. Mga gustong mag-abroad, no? Gustong magtrabaho sa ganito, sa ganyan, may mga plano sa buhay na alam mo naman, sabi mo sa katabi mo, alam mo naman. Minsan kasi po, totoo lang aminin man natin at aminin talaga dapat natin. May mga plano tayo na alam nating lalabas. Pinaplano mo pa lang, kinukonvict ka na ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, amen, amen din. Minsan sinisi pa yung yung pinagsabihan na ito palang plano ko, sister or brother, alam mo, talagang magandang opportunity dito. Pinagsabihan siya. Ano mo muna bro, ganito, i-counsel mo muna pa. Kausapin mo muna ang ating pastor kasi sa tingin ko ganyan-ganyan. Tinuloy pa rin. Mga kapatid, kung gusto nating maging sure sa mga planong meron tayo, dumulog tayo sa Diyos. At babalik doon, na kapag dulog natin sa Panginoon, makikita naman natin na nagko-confirm yun sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos. Makikita mo rin sa sitwasyon, ikaw naman, sipilit ka naman, ayun. Sabi, nag-abroad, pero parang galing probinsya. Kasi nabugbog, ano-ano nangyari. Hindi kasi kalooban ni Lord Sabi mo sa atin mo, hindi kasi kalooban ni Lord. Sabi mo, nag-abroad ka, ba't parang galing kang probinsya? Kaya ulitin ko po, makinig tayong mabuti sa Diyos at sa Kanyang salita. Ito naman po minsang sakit. Nagpa-counsel nga, hindi naman din pinakinggan. Lumapit sa pastor, 10 beses na raw nagpa-counsel. Tapos ganun pa rin yung ginawa. Amen? Kaya babalik tayo doon na ang salita ng Diyos ay lamp para sa atin at ilaw para sa maging gabay sa buhay natin. Sino dito talaga gusto mag-prosper? Siyempre lahat tayo, di ba? Sige nga po, taas ang kamay. Wala namang ibang hangad si Lord sa atin kundi talagang pagpalain tayo. Sabi nga, di ba, mag-rule, to reign sa lahat. Ngayon, bakit tayo natatalo? Kasi minsan, hindi natin nakukuha yung instruction ni Lord na dapat gawin. Pag nagbasa po tayo ng Biblia, konting lang po, Nung panahon na napupunta na po sila sa Promised Land, kung babasahin natin paangat, laging may sinasabi si Lord. Example, alam niyo yung kwento nung umulan ng mana? Tama ba, umulan ng mana? Umulan nga. Hindi po bumaha po ng mana, hindi. Umulan. Ang sabi that time, may instruction na, huwag kayong kakain ng sobra or huwag magtatabi. Kumain lang kayo ng hanggang isang araw. Ano nangyari? Dahil hindi sumunod, yun. Nasira yung mga mana na kanilang tinabi, hindi rin nila napakinabangan. Imbis na pagpabala ay naging sumpa pa sa kanila. So, sinong gusto maging ganun? Siyempre, wala. Amen? Anong gagawin? Sabi mo sa katabi mo, makinig, mabuti. Pangalawa po, na dapat pakinggan nating mabuti ang ating pastor. Parang iilan na lang yung imemin
Kanina okay pa kasi si Lord yan, parang pag hindi ako umimin dyan, yari ako. Sabi ng salita ng Diyos sa Jeremiah 3:15, King James Version, yan. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Doon pa lang sa knowledge and understanding, tingnan mo yung katabi mo. Yan. Iba, natawa no? Kaya minsan marami ang lack. Sabi ng Bible yan Why? Because there are lack of counsel. Kulang sa paghingi ng payo. Kaya I encourage everyone, lahat po tayo, mga manggagawa, taas nga ang kamay. Yan. Yung iba hindi. Okay lang. So bilang nakakarinig po ngayon, sino mga nakakarinig? Yon, yung mga nakikinig naman, taas ang kamay. Praise God. Bigyan po nating halaga ano yung sinasabi ng pastor natin. Kasi sabi ng Biblia, binigyan tayo ng pastor ayon sa puso niya. Na magpapakain sa atin ng knowledge at understanding. Lalong-lalo na po ngayong panahon, dagdag ko lang po ito, no? Ngayong panahon po, may tinatawag na spiritual warfare. At meron ding tinatawag na spiritual covering. Ulitin ko po merong spiritual warfare na ano po ba yung pastor? Merong laban sa spiritual realm o sa himpapawid. Hindi natin nakikita ang kalaban. Alam nyo naman po yan Sino nakakalam? Taas ang kamay. At yung spiritual covering po ay napakahalaga kasi marami pong mga pagkakataon, may mga ganito pong instances, hindi nakinig sa kanilang pastor, napahamak po. Sabi, ganito po pastor, magkakaroon po kami ng outing, sasabay na rin po namin ng baptism. Ganun ba? Pwede ba ano mo muna, i-risk mo yan? Sige po, pero hindi niya pinakinggan, tuloy pa rin. Ayun, may napahamak. Kaya sabi mo sa katabi mo, importante, makinig kay pastor. Dagdag ko lang din, sinasabi madalas ni Pastor Len, mga kabataan, sinabi na po sa inyo na huwag kayong manliligaw muna. Mag-aral muna mabuti. Minsan, di nakinig kay pastor, mahal ko talaga siya. Ayun, nawala yung pagmamahal kay Lord. Nandun na sa Tapos yung minamahal niya, nilayo rin siya sa Panginoon. Tapos iniwan. Niligaw lang. Amen? So ulitin ko po, sabi mo sa katabi mo, makinig tayo kay pastor. Kagaya nung last Sunday po, ang preaching ng ating pastor, tayo ay hindi lang aatin sa church, kundi yun lang, hindi, magdi-disciple. Praise the Lord. Talaga namang nakikinig tayo, no? Ano daw po ang ating gagawin? Hallelujah. Kaya napakahalaga po ang pakikinig sa ating lingkod ng Diyos. Kasi totoo lang po ngayon, marami tayong pinakikinggan. Hindi naman po masama yan. Di ba sinabi ng Bible na pag nakinig kayo sa iba, nakinig kayo sa ganito, ganyan-ganyan, mapapahama kayo. Pero maging priority po natin, makinig po muna tayo, no? Maging priority natin, kung magpapa-counsel tayo, unahin natin ang ating pastor. Hindi kung saan-saan kang leader lalapit, di po masama yan. Ulitin ko po, hindi po masama. Pero sana naman bigyan mo ng pag-perceive na una mong tinig na papakinggan sa counseling ang iyong pastor. Sabi mo sa katabi yung pastor. Ang nangyari, ganito, di nagkaanuhan na, nagtuloy-tuloy na yung buhay. Yung problema, bigla nang sumabog sa kalang nalaman ni pastor. Kaya nakakalungkot, imbis na masusolusyonan kagad, ulitin ko po meron pong tinatawag na spiritual warfare at spiritual covering. Sa spiritual warfare po, merong ranggo-ranggo yan. Minsan po, kapag alam nyo na medyo sensitibo ang kalagayan, dumiretso na tayo sa mataas ang authority. Walang iba kundi ang ating pastor.
Minsan, chinismis lang kay sister, kay brother. Ayun, hindi po nasolusyonan. Kasi ang usapin po dyan ay espiritual. Patungkol sa ating destiny, sa kalagayan natin, at kung ano paman. Kaya mapapansin natin, ba, nakakalungkot man sabihin po ito, maraming nawala dahil naging kulang sa ganun. So ngayon po, narinig natin yun, no? Sabi mo sa katabi mo, mahalaga, magpa-counsel kay pastor. Then, pangatlo po, makinig tayong mabuti. Ala, na mali yung edit. Tama po. Mali lang number. Parents and leaders. Yan. Sino dito mga magulang? Yung magulang sa mga, hindi po, yung parents. Hindi magulang sa galaw, ha? Magulang sa pagkain, sa lahat na lang magulang, no? Mga parents, yan, may mga anak. Napakahalaga po ng ating role. Kasi sa tahanan po, tayo yung lalo na mga magulang na Kristiyano na, kayo yung tinatasan ng Panginoon na i-nurture ninyo yung inyong family. Napalakihin daw ang mga anak, ang asawa ay maging kahalili sa paglilingkod. Kaya nga, isa sa mga mahalagang tawag dito, requirements po bilang itatalagang, actually bishop yun eh. Dapat isa lang ang asawa, dapat ganon, ganyan. Ibig sabihin, dapat siya example sa kanyang pamilya. So, sino naman dito yung siya pa lang ang Christian or born again sa kanyang pamilya? Mga young people, may mga ganon, no? Mga, yan. So, paano po yun? Pag pastor, sabi naman ng salita ng Diyos, honor your father and mother at ibibless tayo ng mahabang buhay. Tandaan po natin, no? Minsan, dumarating ang time na tayo na pe-persecute through our parents. Yung mga iba naman po, ano lang to, hindi naman po lahat. May mga ganun mang instances po, tandaan natin na tapat pa rin ang Diyos. Siya pa rin ang tapat na hukom, sabi ng salita ng Diyos. Na minsan may mga time na, yun nga, hindi kayo magkasundo, pero makinig ka lang ano sinasabi ng salita ng Diyos sa'yo, ng Espiritu ng Diyos, malalaman mo yung dapat mong gawin. No? Baka naman, kaya naman pala kayo nag-aaway dahil mga young people, nagiging sobrang sipag nyo sa bahay. No? Pag Sabado o ano man may mga gawain, hindi lang Sabado, may mga gawain, hindi ka na mahagilap. Sabi ng nanay mo, grabe, ang laki ng pinagbago mo. Kaso, pang ano pala, negative. Kala ko, mawiwin mo na yung nanay mo or yung tatay mo. So, kaya, babalik tayo doon, makinig tayo sa anong sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. And then, leaders. Dito, sabi muna ng Proverbs chapter 1, verse 8, listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Kaya mahalaga mga kabataan, mga may nanay at tatay pa po dyan, na wag daw nating kaliligtaan ang instruction sa atin ng ating mga tatay at yung teaching ng ating nanay. Pansinin niyo po, no? Pag sinabing instruction, iilan lang to no? Pero pag teaching, napakarami. Kasi ang mga nanay talaga, masipag magkwento. At ang mga tatay naman, ako alam ko naman yun konting salita lang. Huwag mo lang sobrahan kasi pag sumobra din, yari ka na. Pag sinabi niya na, makinig kang mabuti. And then, sabi naman po dito ng Proverbs 11:14. Yan, ito yung sinasabi ko po kanina, no? Na kung mahalaga din naman yung marami kang nakakausap. Sabi diyan, where there is no wise, intelligent guidance, the people fall and go of course like a ship without a helm. But in the abundance of wise and godly, sabi mo nga sa katabi mo, wise and godly counselors, hindi po ito mga konsehal sa kundi yung nagpapayo, there is victory. Kaya ulitin ko kanina, makinig tayong mabuti sa ating mga magulang at leaders. Kasi yung iba, ay dito na lang ako makikinig kasi parang parang mas feel ko dito .
pero kinakausap siya ng tagapanguna sa kanya. Why? Sabi ng Hebrews 13:17, di ko na nalagay dyan no? Na wag nating hahayaan na mapighati yung ating mga leader sa atin kasi hindi magdudulot sa atin ng maganda. Kaya yung mga may leader po dyan, may mga department heads, ministry heads, wala naman silang intensyong masama sa atin. Kundi ang gusto lang nila lalo tayong mapabuti. Minsan nga lang, ulitin ko po yung sinabi ko kanina, mali tayo ng pakikinig. Itong si leader ko, parang lagi na lang ako nakikita. Ano yata ako nito? May personal yata itong galit sa akin. Tandaan po natin, lahat ng ating ginagawa, ito yung magiging pinakaano po niyan Lahat ng ating ginagawa, sinabi o paglilingkod sa Diyos, pananagutan natin sa Diyos yan lahat. Sabi mo sa katabi mo, pananagutan sa Diyos yan. Kaya nga, John, babalik tayo dun sa kanina, na kapag wala tayong mga wise and godly counselors na nagpapayo sa atin, para daw tayong barko na walang helm o yung walang yung anong tawag dun sa bilog na ganun. Walang nagda-direct o nagda-drive. So kung saan mapupunta. Timon sa Tagalog. Where there is no wise and intelligent guidance. Kaya ulitin ko po, pag tayo nagkakaproblema, wag muna po kung kani-kanino tayo lumapit. Maigi mag-pray tayo muna. At kapag hindi mo pa naramdaman yung sagot, hindi ka pa parang panatag sa sagot, nakakaramdam ka pa rin ng something, kausapin mo si pastor. Huwag ka muna kani-kaninong lumapit. Huwag po nating isipin na parang ganito na, dami na kasing problema ni pastor. Hindi po. Kagalakan ni pastor na makitang nagtatagumpay tayo. Minsan mapapaisip na lang sa atin si pastor, bakit di ako kinakausap nito? Yung pala, nagke-create ka na ng something sa utak mo, na which is nagiging trap din ng kaaway para ikaw, hindi ka magkaroon ng, sabi doon, wise and intelligent guidance, at pangalawa, wise and godly counselors. Minsan, inaantay mo lang mangusap talaga ang nangungusap na sa iyo ang Panginoon, gusto mong i-confirm, hindi ka nakipag-usap sa pastor, sa iyong pastor, at tinalaga sa buhay mo. Ano nangyari? Yun, lalong nagkanda-wendang-wendang. Ayaw naman natin yun Amen? Kaya babalik tayo dun sa ating topic na sino mga may pandinig o may tenga, makinig at sabi dun, hear and heed. Take notice, be mindful. Pag nakinig naman tayo ng Word of God, be mindful. Pahalagahan natin ano yung ating napakinggan. Amen? Maraming gustong gawin sa atin si Lord, kaso nga lang minsan sarado yung ating pandinig. Siguro maraming dahilan. Problemado tayo, may mga suliranin tayo, iba yung ating nakikita. Kaya nga napakahalaga nung sinabi, ulitin natin sa verse let him hear and heed what the Spirit says. Kasi sa panahon ngayon po, magbukas ka lang ng Facebook, may magandang quote lang, parang, okay na to, ano na ako? Ito lang palang dapat kong gawin, maging positibo lang. Okay po yun. No? Pero yung sinasabi talaga ng Espiritu sa iyo na instruction, yun yung kailangan natin sa panahon ngayon. Why? Marami na pong nadadaya ngayon. Okay nang wag mag-devotion. Nandito naman na yung word sa puso natin Di ba mali? Hindi naman yun ang sinasabi ng salita ng Diyos Ano sabi ng salita ng Diyos? Meditate day and night. Minsan ang meditate natin, kalahati lang ng umaga, tas wala na. Amen ba? Kaya ngayong gabi po, ang dalangin natin, magkaroon tayo ng pakikinig talaga na nakukuha natin yung sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin. Actually, hindi naman po mahirap Magkaroon lang talaga tayo ng desire. Magkaroon tayo ng desire, magkaroon tayo ng paglalaan ng oras, tigit sa lahat talagang i-exercise natin. Maglalaan ka ng sabi ko nga kanina, hearing habit. Hindi lang yung nagbuklat ka ng Bible, nagpray ka, okay na yun. Minsan, maglaan ka ng time na
Makikinig ka lang. Nantakin mo isang buwan. Marunong ka nang makinig kahit sa taong maano sa'yo. Why? You discern, sabi ng Bible yan test whether the Spirit is from God or not. Hindi ka basta-basta maano ng mga payo na, ito gawin mo, kapatid, ito. Why? And then last, ang challenge is, para maging clear din sa'yo ang pakikinig sa Spirito ng Diyos, be founded on the Word of God. Kasi minsan, pwedeng kahit nga hindi naman ganun kalalim sa Panginoon, pwedeng magpayo Marami akong kilala niya noon, nakatrabaho ko, grabe, kabisado yung Bible Alam nila yung mga ang titik daw ay sumpa, mga ganun, mga patungkol sa sa teaching. Pero yung buhay nila wala tayo bilang mga Kristiyano, minsan yun lang ang hinihingi sa atin ni Lord. Anak, maging founded ka sa salita ko. Yung tipong pag sinabi sa ito, hindi ka masusway agad. Kasi alam mo yung word. Amen? At doon magko-confirm, marami namang ganito, nagiging founded na sana, kaso nga lang yung tenga nasasarado pag emosyon na yung tinatamaan. Pastor, parang iba na ata yan Labas na sa usapan, wala na ata sa Bible yan. Kasi natatamaan na yung aking masakit na ano sabi ng Biblia? 2 Timothy 3:15, ang salita ng Diyos ay, pakilagay nga po, di ko na nadagdag kasi dyan 2 Timothy 3:15. Makita. Yan. Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Pag nakinig tayo ng seryoso sa salita ng Diyos po, hindi lang lagi, ang sarap ng pakiramdam, di po. Minsan makakarinig ka ng anak, umayos ka kasi. Puro ka lang ganito, puro ka lang ganyan, ikaw muna. Minsan mapapano ka na lang, Lord, salamat kasi namumuhay kami sa grace. Kung hindi lang po sa kahabagan ng Diyos, wala namang pong magiging qualify. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Kaya ngayong gabi po, sige po tayong lahat ay tumayo. Dalangin natin ngayong gabi po, yamang galing tayo dun sa assignment. Huwag po natin kakaligtaan yung mga turo na yon at